Sa bidyong ito ay samahan nyo kami at bibiyahe kami kay Lalamove. Ano sa palagay nyo? Kikita ba kami o magpapakapagod lang kami sa biyahe namin ngayon? Uuwi bang nakangiti si tatay o may lungkot sa kanyang mukha? Taas ng diesel mga pards, bibiyahe kami ngayon ni tatay. Samahan nyo kami, tignan natin kung kikita kami ha. Tignan natin mga pards, kung kaparehas pa rin nung bago magmahal na araw yung mga booking ni Lalamove. Kasi nung bago magmahal na araw, matataas yung mapamasahin niya. Diba, magbabakasyon na. Parang hinabol na ng mga client natin na magpa-deliver ng marami. Kaya dumami yung booking, nagkaroon tayo ng surcharge o high demand sa mga booking natin na malalaki, yung mga dagdag bayad. Tignan natin, dahil tapos na yung mahal na araw ngayon, Tuesday nga ngayon mga pards, kung ganun pa rin yung pamasahe ni Lalamove, kung kikita pa rin tayo katulad nung bago magmahal na araw. Kaya dyan lang kayo mga pards, samahan nyo kami ni tatay na bumiyahe ngayon kay Lalamove. Testing natin, tignan natin kung kaya pa ba dahil sa taas ng diesel ngayon. Panay ang taas ng taas ng taas ng taas ng diesel ngayon mga pards. Walang kasawa-sawa, katataas. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. April 7 ngayon, Tuesday, 2026. Time check, 9:28 AM. First booking from Gulod going to Novaliches proper sa halagang 370. Ang layo ng pickup location ay 1 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Wala akong natipuan na magandang booking mga pards. Ito lang, yung malapitan mga pards, 370. Okay na to, malaki to kasi malapitan lang. Yung drop off natin, halos meter lang. Wala pang 1 kilometro. Kaya kinuha namin ni tatay ito. Papunta na kami sa may first booking pickup natin. Pickup tayo mga pards, first booking. Dito tayo sa Honda. Yan yung pickup natin mga pards, dalawang motor. Yan yung pickup natin mga pards, dalawang motor. Okay, na-pick up na namin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 650 meters lang. Alright, let's go! Marami pa rin booking sa ngayon mga pards. Siguro dahil maraming hindi bumiyahe ngayon kay Lalamove Kaso, wala pa tayong makitang booking na mataas yung surcharge niya mga pards. Or yung ano niya, yung high demand niya. Maaga pa naman Tignan natin mga tanghali or hapon. Baka may lumabas na magandang surcharge mga pards. Ito lang yung deliver namin sa Novaliches Bayan. Yan, stoplight na yan. Crossing. Kakaliwa tayo dyan. Doon lang sa may bandang Glory. Wala mga pards Testing lang natin kung kikita tayo ngayon dahil sa taas na ng diesel. Pero kahapon dumaan ako sa mga gasolinahan. Nasa 126 pa rin yung diesel nila. Ewan ko lang ngayong araw kasi sabi nila ngayon daw tataas ulit Balita sa mga TV, abot daw ng 170 daw ngayon. Siguro sa mga expressway, mga ganyan, mga alanganing lugar, doon mahal yung mga diesel doon Pero sa mga sulok-sulok, makakakita pa tayo ng mga 126 per liter na diesel. Wala ganun talaga mga parts Wala tayong magagawa Yung diesel natin, ganun. Kaya testing natin bumiyahe. Hindi natin alam kung kailan matatapos tong gera na to Tong crisis natin mga parts. Hindi naman binantayan yung mga gasolinahan na wag muna magtaas. Diba? Sana yung pinipigilan nila na wag magtaas. Hindi yung mga pamasahe natin. Ginagawa, pamasahe ng jeep, pamasahe ng mga ganyan, pamasahe ng ganito delivery. Yun ang pinipigilan na wag tumaas Dapat ang pigilan nila yung mga gasoline station na wag magtaas. Baligtad Pinapayagan nila magtaas na magtaas. Tapos pipigilan nila magtaas yung mga maliliit na hanap buhay. Wala tayong magagawa mga parts Ganun talaga ngayon. Ay, saan ba yun, sir? Diretso ba tayo, sir? Sa looban ng Glory? Yung sakto lang pala. Kala ko lang mag-post na tayo, kwento ko. Ito yung drop off natin mga parts sa may shop and ride. Bibidyoan? Picture lang. Picture lang, sir. Picturean daw natin mga parts habang binababa nila yung motor. Picture ka na. Picture, sir? Time check.
10:11 a.m. Second booking namin from San Bartolome going to Mandaluyong sa halagang 852. Ang layo ng pickup location ay 2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Wala talaga tayong mahanap na mataas na surcharge mga parts o high demand. Bale, okay na to. May dagdag siya na 110 na tip, driver tip. Parang 752 lang yung booking niya. Dinagdagan ng 110, parang ganun mga parts. Pero okay na to. Sana konti lang masabayan natin kahit papaano. Okay mga parts, punta muna namin sa may pickup location namin tong second booking namin. Tignan natin mga parts, yung mga 5-star hotel dito sa bandang RP, kung magkano yung mga rate nila. Dito muna tayo sa Uni-Oil Hotel. Ang rate nila ay 145 mga parts. Yung diesel, 98 yung premium, 95 yung unleaded. Okay, dito naman tayo sa may Uno 5-star Hotel. Ang rate nila rito ay 145 and 80 centavos mga parts. Magwa 150, 93 sa unleaded, 94.40 sa premium. Mamahal na ng mga rate ng mga hotel ngayon ah. Hindi na tayo makakapasok dyan ah. Grabe. Kaya pala wala nang bumibiyahe ngayon na Lalamove. Ilan na lang kami nagtsatsaga. Kung di na ako nagpa-vlog, baka hindi na ako bibiyahe. Kahapon, 126 lang mga parts. Ayun nga nag-vlog ako, di ba? Nung tinesting ko yung drone ko, tinignan natin. Yun yung presyo niya ngayon, wala na, tumaas na agad. Nang 20 pesos. Grabe, no? 20 pesos agad. Ito yung pick up natin mga parts. Beauty product. Ayun ang kinakarga na nila yung ano, yung item. Ito na mga parts yung pick up natin. Picture lang natin. Okay, na-pick up na namin yung second booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 17 km. Alright, let's go! Wala na tayong may sasabay mga parts. Puno tayo. Ang bigat ng dala-dala natin. Beauty product. Mabigat pala to. Kanina pa ako nag-aabang ng booking ng magandang pamasahe. Wala talaga mga parts. Ang laki na ng diesel mga parts. Mag-150 na pala dito sa amin ha. Paano pa sa mga highway gaya ng EDSA. Tapos yung mga expressway. Mas mahal lang ano dyan mga krodo dyan. Kaya pala maraming booking ngayon kasi maraming hindi na bumiyahe. Eh yung pamasahe nila Lalamove, ganun pa rin oh. May mga high demand siya, kaso mabababa yung mga high demand niya, yung mga dagdag na ano niya, surcharge. Gaya nito oh, Caloocan South to Antipolo, ang surcharge niya lang ay 162, 1258 siya. May mga surcharge siya, kaso hindi talaga kataasan yung mga surcharge niya mga parts. Kailangan pag ganito makapag-double booking ka lagi. Tignan natin, mamayang tanghali or hapon, baka tumaas pa to yung mga surcharge niya. Gaya nito, San Bartolome to Batasan Hills. Ang surcharge niya ay, ayun, 163 surcharge. Ang pamasahe niya talaga ay 466. Kaya naging 631. May ano siya, 163 na surcharge. Tapos ito pa kalaban namin, Carino Highway. Paglagpas lang ng SM Novaliches, traffic na mga parts. Ay, nakong ano na to, lugar na to. Itong Carino Highway. Walang ano eh. Kahit na mataas yung diesel, gasolina, ganun pa rin. Wala pa rin pinagbago. Nakakatakot eh. Baka maubos yung rodo natin. Magkano na puno. Naging triple na yung diesel natin mga parts. Ang compute ko, dati yung kalahati namin 1,000. Tapos nung naging kalahati na yung presyuan ng diesel, 2,000. Tapos tumaas pa ng konti, naging 2,300. Ngayon, ano na eh, triple na. 3,000 na yung kalahati na ano, tangke namin ng diesel. Paano pa tayo kikita kaya nito? Ano palagay mo tayo? 3,000 na yung kalahati. Kalahating tangke natin. Plus, ganito sakay mo, ganito kabigat, overweight. Paktay na. Paktaylo na. Tignan natin kung may masasobra pa kami mga parts ha. Nasa may EDSA na tayo mga parts. Malapit sa may Nia Road. Bali nakalabas na kami sa may Carino Highway. Grabe yung traffic doon. Inabot kami ng 1 oras bago makalabas doon mga parts. Ang luwag ng kalsada eh oh. Ito yung map namin hanggang makarating kami. Walang traffic eh. Doon lang talaga sa may Carino Highway. Grabe yung traffic talaga doon mga parts. Parang nakikinig-kinita ako ng mga parts eh. Parang malungkot na ako uwi si tatay ngayon. Kasi yung mga surcharge niya, tagi-100 lang mga parts eh. 100 plus, 120, 130, mga ganun lang naglalaro. Wala siya katulad nung bago magmahal na araw na 500 plus yung mga surcharge natin. Eh tumaas pa yung diesel. Tumaas ng 20 pesos mga parts. Mula kahapon lang na 126. Eh ngayon, 140
46 na. Kaya tumaas siya ng 20 mga parts. Kaya di ko alam kung kakamutin ko yung ulo ko ngayon o ano eh. Kasi back to regular booking na tayo mga parts. Sumapamasahin ni Lalamove. Balik na ulit sa regular rate. Pero may konting surcharge siya o high demand. Di natin alam kung sasapat yun sa taas ng diesel natin ngayon. Kailangan talaga makapag-double booking tayo ng malaki. Kasi isang booking lang to, tsaka yung kanina. Pag puro ganun, palagay ko hindi sasapat mga parts eh. Nasa may bandang Cubao na tayo mga parts. Maluwag yung kalsada pa rin dito. Dapat traffic na yan, yung banda rito. Ngayon maluwag. For the first time, dadaan kami ni tatay sa Cubao Ilalim. Kasi madalas sa Cubao Ibabaw kami dumadaan. Gawa ng sobrang traffic ditong ilalim na to eh. Ngayon dadaan tayo kasi napakaluwag ng kalsada. Martes ngayon ha, dapat matraffic to. Dapat mahaba ang traffic dito. Doon pa lang sa may tulay ng Kabuning, traffic na yun eh. Hanggang makarating dito eh. Ngayon, eto na. Maluwag. Dito daan natin sa Cubao Ilalim. Luwag na kalsada oh. Carino Highway lang talaga oh. Pinahirapan kami. Ayan oh, di ba? Luwag. Pababa na to ng Cubao Ilalim. Oh, di ba? Tahan nyo naman. Ayan ang epekto ng mataas na gasolina at diesel. Konti nang bumibiyahe. Pero sa Carino Highway, walang taas ng ano ron, gasolina at diesel. Lahat doon, labas. Ayan o, diba? Tayo naman, luwag. Lalim na tayo. Nasa may drop-off na kami mga pards. Hinintay namin lumabas, lalabas na raw. Tayo, napakainit sa may loob ng sakyan. Grabe. Tayo natin lumabas, palabas na raw eh. 12:21 kami dumating. Drop-off na tayo mga pards. Na May vlogger pala tayo eh. second booking mga pards. Drop-off. Kami, nagkano kami. Pinapaba namin ah. Okay mga pards, tapos na yung first booking namin. Ang binayad sa amin ay 900. May tip kami na 48. 852 lang yung ano niya, yung booking niya. Ang hirap pumanap ng booking mga pards. Balik sa regular na pamasahe yung mga pair ni Lalamove ngayon. Kailangan talaga mag-abang ka ng merong malaking surcharge o may dagdag na pamasahe. Ayun mo, kaso nga lang pag may lumabas, minsan nag-uunahan na. Gawa ng ganun din sila ang ginagawa ng ibang driver. Nag-aabang din ng magandang pamasahe. Ayun, walang kidlat ngayon, no? Ilan lang yung may kidlat mga pards. Bababa ng pamasahe. Pero tingnan natin hanggang mamaya. Baka may pag-asa pa. Abang muna kami mga pards ng magandang booking. Sana maganda kayo makuha namin para, alam mo na, kumita tayo. Ayan, pakita ko sa inyo para maniwala kayo. Ayan o. Walang kidlat, walang kidlat, walang kidlat. Oh, walang kidlat, walang kidlat. Eto, may kidlat to. Aso 300 kg, 237 pamasahe. Kaya abang-abang tayo mga pards. Kung may magandang booking na lalabas. Makati to North Fairview, 827. Lamesa Cabinet. Ito may kidlat siya, kulay green. No? May kidlat na green. Ito wala, ito meron. Doña Imelda to Calamba, 800 kg, 12. Kita nyo mga pards kung gaano kadami yung booking ni Lalamove ngayon. Ayan o. Nasa may Mandaluyong kami ha. Ang daming pending mga pards. Hindi na ma-deliver yung mga ano nila. Ayan yung booking ni Lalamove ngayon mga pards. Kahit ako nahihirapan pumili mga pards. Naghanap ako ng magandang pamasahe. Mahirap kasi kung itatakbo mo yung ganito kababa na pamasahe. Kailangan double booking. E paano kung puno na, di ba? Wala ka magagawa, kundi diretso na yun. Dahil puno ka na eh. Kaya ano pang gagawin mo? Di diretso na. Pero yung magandang pamasahe ang hinahanap ko. Time check tayo, 1:27 PM. May nakuha na kaming pang third booking from Pasig going to Manila sa halagang 860. Ang layo ng pickup location ay 2.8 km. Priority booking. Papunta na kami sa may pickup location. Ito na mga pards, yung pickup natin. Third booking. Mga Kojic na sabon. Picturean natin. Okay na tayo, tara na. Okay, na-pick up na namin yung third booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 14 km. Alright, let's go! Mukhang suki kami ng beauty product ngayon mga pards. Second booking, beauty product. Itong third booking, beauty product ulit. Pero konti lang naman kasi 600 kg lang to. Kaso, priority booking mga pards. Diretso na to. Di tayo makakuha ng pangsabay natin. Wala talaga mga pards. Nagabang na kami ni tatay para makakuha ng magandang booking o yung magandang pamasahe.
kasi hindi talaga araw ngayon ng matataas na surcharge natin. Panay mabababa yung mga booking mga parts. May surcharge nasa 100 plus lang. Kaya ganun talaga. Kumuha na kami ng booking. Kaysa sa matagalan pa kami. Papunta naman na Manila to. Kaya susubok kami dun sa may Manila pagdating. Kung maganda yung mga pamasahe dun. Kasi mas maraming booking dun, alam natin, di ba? Basta parting Binondo, maraming booking. Kaya baka dun, baka maganda yung mga surcharge natin at mga high demand ng booking nila, alam mo. Kaya tingnan natin mga parts pagdating namin sa may Binondo. Itong testing namin mga parts, pagka wala kaming kinita ni tatay, baka talagang wala na, di muna kami bibiyahe. Yung ano mo tay, kariton mo, naka-ready na? Mag-fishball tayo eh. Ako yung taga-video mo, habang nagtitinda ka lang ano. Para kumikita ka ng fishball, ako naman, kumikita naman ako sa vlog, iba-vlog kita eh. Wala na akong vlog eh. Kilala mo dahil hindi tayo makakabiyahe. Dito kami dumaan sa may Show Boulevard. Dito kami dumaan mga parts sa may Show Boulevard. I-straighten namin tong kalsadang to hanggang tumagos tayo ng Bimapa. Tapos magsaysay. Tapos tatagos tayo ng Ligarda. Ligarda, dire-diretso. Tatagos naman tayo ng Manila City Hall. Doon yung daan natin, papunta ng Binondo. Ganda ng kalsada ngayon mga parts, maluwag. Walang ganong traffic tayo nadadaanan. Mabilis lang mag-deliver. Nandito na kami sa may Ligarda Avenue. Diretsuin namin to. Patagos kami ng Top Avenue. Dadaan tayo ng Manila City Hall. Grabe init. Trick na trick ng araw mga parts. Malapit na tayo mga parts. Bali 850 meters na lang yung drop-off location natin. Dito yung deliver natin sa gilid ng Pasig River. Ito yung ano sa may kaliwa natin. Ay, sa harapan na pala natin. Yung Binondo Intramuros Bridge. Dami nag-aabang nalalamog dito. Mga nakatambay. Nag-aabang ng booking. 2:55 ng hapon mga parts. Nasa may drop-off na tayo ang third booking. Na binababa na yung mga Kojic na sabon. Yun na mga parts. Nababa na yung mga Kojic na sabon. Picturean natin ito para meron tayong proof of delivery mga parts. Okay. Time check, 3:14 PM. May nakuha na kaming pang-apat na booking from Manila going to Caloocan North sa halagang 1,327. Ang layo ng pick-up location ay 1.4 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Yun pala mga pads, pick-up natin, tela. Sure. Okay, na-pick up na namin yung pang-apat na booking namin. Papunta na kami sa may drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 25 km. Alright, let's go! Hindi na ako kumuha ng pangsabay mga pards. Dahil konti lang naman yung ano namin, yung bakante dyan. Nasa 300 kg na lang siguro. Ang problema namin, 160 na lang yung top-up namin. Pag kumukuha ako ng booking, hinahanapan ako ng top-up eh. Wallet sana yung kukunin ko. Kaso ang hirap maghanap ng wallet dito na 300 kg. Tapos yung papunta din ng North Caloocan, madadaanan. Kaya sabi ko, diretso na lang. Konti lang naman diferensya. Meron sana 500 eh. Papuntang Baysa sana sasabay ko. Kasya. Nung pag-swipe ko, hinahanapan ako ng top up. Kasi 160 na nga lang top up natin. Dapat tanggalin nilalamog yan eh, no? Pag wala kang top up na malaki, hindi ka makapag-double booking. Babayaran mo naman eh. Pagka meron ka ng GCash eh. Hindi mo naman pwedeng di bayaran. Pag may utang ka na, hindi ka na makakuha ng booking, di ba? Sa pa yun eh. Ang hirap na nga ng biyahe. Sa pa yun sa nagpapahirap. Pagka wala ka pang top up ngayon, hindi ka makakuha ng pang-double booking. Dito lang daan natin mga parts sa may Espanya. Diretso ng Quezon Ave, tapos Commonwealth. Tapos Caloocan North. Diretso lang to. Yung pag-deliveran natin sa may Caloocan North. Drop off tayo mga parts. Mga apat na booking natin. Ayun na, binababa na yung ano. So, 6:20 na ng hapon mga pards. Bali, pauwi na kami ng tatay ng bahay. Babawi na lang ulit kami bukas. Wala eh, nakaapat na booking lang kami. Pero yung mga booking na nakuha namin, meron siyang mga surcharge o high demand mga pards. Hindi ko na rin gano'n na tignan eh kung magkano, pero taga 100 plus yung mga nakuha natin eh. Itong huli lang ang pinakamalaking surcharge namin. Kaya nga inabot ng 1,300 plus. Parang ganun yung booking niya. Ngayon, dahil pauwi na kami mga pards, mag-income reveal na lang tayo. Nabilang ko na eh kung magkano yung masosobra namin tsaka yung ikokrodo namin. Pasensya na kayo, hindi ko na naman na-set yung ano ko rito, yung kilometer ko, kung ilan na yung tinakbo namin eh. Hindi ko na-reset eh. Kaya babase na lang ako sa ikakarga namin diesel kung ilan litro. Bali nakaapat na booking kami mga pards sa maghapong biyahe namin. At ang kinita namin ay 2,782. Pagkatapos nakakuha kami ng tip mga pards eh, 50 pesos lang yung kanina. Kaya pag inad natin dito, sabihin natin naka 2,800 lang kami. Estimate
ko na mga parts kung magkano yung kurodo ko Nasa 1,400 ang i-diesel ko mga parts. Di ba sinasabi ko sa inyo mga parts, bali triple na yung halaga ng diesel. Dating 48 lang. Kasi ngayon 145 no tayo no. Kaya yung dating kalahati namin na dinidiesel ay 1,000. Ngayon ay 3,000 na. Yung diesel namin malapit na sa kalahati mga parts. So, estimate ko nga mga 1,2 lang Pero 1,4 na yung namin, ikakarga namin. Kaya yung 1,4 na yun, ibawas natin sa sa 2,800. Tsaka ano pa pala, pangkain namin na 200 pesos. Kaya ibawas natin mga parts yung 1,400 na diesel. Tsaka 200 na pangkain namin. Bale, 1,600 yun. 2,800 minus 1,600 equals 1,200 mga parts. Ayun, naka 1,200 kami na malinis. Labas na rin yung mga parts yung pangkain namin, yung pan-diesel, tsaka yung commission na tinignan natin dito sa may apps. Bawas na dyan yung commission. Automatic na binabawas na nilalamove. Kaya ayun mga parts, ang kinita namin sa maghapon na biyahe namin. Alas 6 pa lang, pauwi na kami Magaga kami makakauwi. Pero 1,2 lang yung kinita namin mga parts. Pero kung sasagad kayo po, pwede pa May mga booking pa na lumalabas. Nakadepende na lang talaga sa sipag nyo. Kung gusto nyo pandagdagan. Tamad si tatay, tsaka ako Uwi na kami kasi malapit sa bahay. Alam mo naman, pagka malapit na sa bahay namin, tinatamad na kami. Parang minamagnet na kami ng bahay papauwi. Ayun mga part, yung mga pamasahe nilalamog ngayon, maraming ganun pa din mga regular na mga walang kidlat. Pero meron naman iba, ang diskarte na lang talaga, maghintay na lang kayo ng may mataas na pamasahe. Kaso tatagal nga talaga mga parts, gaya ko, tumagal kami 4 na biyahe lang yung nagawa namin. Hindi naman kami makapag-double booking, gawa ng puno na rin yung mga nakukuha namin kanina. Kaya nadediretso na namin. Dito tayo mga parts, pa-diesel tayo. Ang diesel dito ay, ayan 132. Pero may pila tayo. Okay lang, mababa dito 146 na rin sa amin May piyok-piyok pa ako Nasa may jetty kami mga parts. Doon banda sa may Carino Highway, bandang sa Uyo, may jetty rin doon. 129 nadaanan namin kaninang umaga. Doon dapat kami magpapadiesel kaso malayo pa kami doon Sasadyain talaga namin yun. Kaya dito na lang, konti lang naman diferensya 3 piso lang. 1.4 yung pinakarga natin mga parts. Okay, 1.4 na. Ilang litro? 13 liter. Yung 1.4, 13 liter. Ayan ang mga parts, yung diesel natin. Sumobra na naman tayo, Dapat mga lang, 1.2 lang. Sobra sa kalahati, Pero okay lang naman sumobra kaysa sa kulang. Thank you. Paano mga parts? Ayun lang. Kita-kita na lang ulit tayo bukas. Bibiyahe ulit kami ni tatay. Tignan natin kung swertein kami bukas. Ganun na lang. Tsambahan na lang ang kitaan dito dahil nga mataas yung diesel natin. Pero okay pa rin sa amin ni tatay yun. Diba? Nakakita kami ng 1,200. Paano? Ayun na lang. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat.